Okay, hello guys. Part 3 tayo, no? So, yung part 1 and part 2. So, pag-connect o pag-add ng network. Sa part 2 is pag-change ng SSID. So, dito sa part 3, nakakonect tayo kay RG admin, no? So, meron pa akong, ang gagawin naman natin ngayon is paano mo ma-access si connect lang natin kay Piso Wi-Fi, no? Piso Wi-Fi. Yan. So, paano mo ma-access si Luigi kapag nakakonect ka na kay Piso Wi-Fi? Okay. So, eto, hindi na accessible to. So, 192, yan, hindi mo na ma-access. So, ganito lang ang gagawin mo. Since meron ka ng Bendo at nakakonect na siya kay Luigi, ang gagawin mo is, i-access mo ngayon si Bendo mo. So, kay Bendo ka ngayon. Okay? So, take note lang dun sa pinasa kong notes sa inyo, yung instruction dun. Nandun yung settings. Okay. Yan. So, once na mapasok nyo na dito, punta lang kayo dito sa settings, then network, LAN. Yan. So, dito, kailangan nyong maglagay ng AP's IP dito. Yan. So, nakalagay na ako dyan ng 20.0.0.20, no? So, pwede kayo maglagay ng IP address na hindi katulad nung router's IP. Si router's IP kasi is meron akong nakaset sa kanya na 20.0.0.1. So, yan yung pinaka-default local AP ni Luigi na nakaset ngayon. So, ang gagawin mo, instead na ganyan ilalagay mo, maglalagay ka ng same segment niya. But not same IP. Like for example, 20.0.0.254 para malayo yung kung in case na magdadagdag ka pa ng AP, kailangan mo lagyan siya ng IP address na same segment nung Luigi mo para accessible lahat ng AP mo. Ayan, lagay ako ng 20.0.0.254 and then save ko lang. Ayan. So, dito kasi, hindi, yan, kung pansin nyo, nag-save ako pero walang lumabas na APs dito, no? Kung ano yung same segment niya. Ngayon, ang gagawin ko, i-access ko si, ito, 192, di ba? So, hindi pa rin tayo maka-access. Ang gagawin mo para ma-access mo si Luigi is i-type mo ito, 20.0.0.1. Yan. So, na-access mo na si Luigi. Yan. Diba? Okay, para clear sa inyong lahat. Piso Wi-Fi. Yan, nakakonect tayo kay Piso Wi-Fi ngayon. Yan. Ibig sabihin, accessible na ngayon si Luigi kahit nakakonect ka kay Bendo. So, pagdating kay Bendo, dito, pag na-refresh mo, saka lang siya magkakaroon dito ng IP found. Hindi ko alam kung bug ito kasi makikita, maglilist lang dito yung mga APs mo once na in-access mo siya. Pero hindi siya totally di-display dito kapag hindi mo pa siya na-access. Kahit meron ka ng same segment. Yan. Since na-access na natin to, ayan na. Ang gagawin naman natin dito, isama ko na lang, medyo maiksi pa naman yung video natin. Isama ko na dito kung paano kayo change ng bilan IDs, no? For example natin, no, nakabilan, okay. Napunta kayo dito sa network interfaces. Yan, ang default bilan ID natin is BRLAN 22. So, nakabilan 22 tayo. Okay? Ngayon, gusto mo gawin ito na bilan 13. Gusto mo gawin siyang bilan 13,
ang una mong gagawin is ganito. Punta ka muna sa device. Yan. Then, click mo tong BR VLAN. Yan. Then, click mo tong Bridge VLAN Filtering. Then, sa Bridge VLAN Filtering, hanapin mo yung VLAN 22. To, VLAN 22. So, ito lang ang babaguhin mo dyan. Gawin mo tong 13. Yan. Then, scroll down ka. So, maraming nakaset yan na VLAN ID. Kasi itong region natin is naka-multi-VLAN. Yan. Save. So, once na-save mo, click mo tong interface, back sa interface. And then, itong default VLAN, click edit. And then, yung device, kailangan mong palitan ito ng software VLAN 13. Ito. BRVLAN.13. Pero nandiyan pa yung 22, di ba? Yan, 13. Then, click save. Meron pa tayong isang babaguhin. Punta tayo dito sa baba. Itong local AP. Okay? Local AP. Yan. Click mo rin to. And then, sa device, click mo tong set mo siya ng BR13 din. Kasi dalawa yung nakaset sa atin ng VLAN 13. Isang default IP and isang default AP. Yan. So, dito, pwede mo rin i-change yung IP address ng AP mo. Kanina, di ba, na-access natin siya via 20.0.0.1. Ito yung dahilan yan. So, kung gusto mo naman na mag-default ka sa Wi-Fi 5 mo na 20.0.0.1, ito ang babaguhin mo. Gagawin mo siyang, baguhin mo lang kung anong gusto mong IP. Pwedeng 100.10.10.1. So, kung anong IP address na gusto mong gawin as AP. Yan. So, kung nabago mo na yan, click save. Yan. So, na-save na natin. Nakapag bago tayo ng VLAN into 13. So, pending. Scroll down tayo para mag-save. Save and apply. Yan. So, medyo matagal. Yan, VLAN 13. So, parang hindi siya, pumasok pa siya sa ano. Baka hindi siya pumasok kasi wala tayong VLAN 13. Okay. Sige, meron. Yan. So, dito sa settings, hindi ko alam kung bakit na ganyan. Pero, tingin tayo dito sa ating, ayan. Incomplete. Incomplete. Ayan. So, hindi siya nagiging accessible. So, antayin lang natin. Baka nag-restart lang yan. Try natin mag-disconnect dito. Disconnect and then connect. Yan. Connect ulit tayo. So, VLAN 13 tayo, no? 10.0.0.1. Check natin kung nakabila 13. Oops, hindi siya connected. IP address ito. Tama naman. Parang hindi na natin siya ma-access. Ayan. So, dahil hindi natin siya ma-access, kasi, wait ka lang natin, no? Yung VLAN tag ko yata is naka-DHCP. So, mag-revert tayo.
Revert changes. Yan. Yan. So, bilang 22. So, check natin dito sa ano, no? Bilang 22 pa rin tayo. Then, dito, ang bilang 13 ko is, sabi na wala. Yun. Nasa DHCP kasi ang aking bilang 13. Sige, gawin na lang natin na bilang 24. Yan. So, ulitin natin yung configuration natin. Gawin natin tong sundan nyo na lang. So, kung ano yung kaninang ginawa ko, same lang din naman. Gagawin ko lang siyang 24. Okay. So, wala akong 24. Example dito. Kailan tayo magbago? So, 13. DHCP, no? Tatanggalin ko lang to. Yan. Then, ililipat ko to sa dito siya sa land bridge. Yan. Land bridge. Ayan. Since nasa land bridge na tayo, yan. Gagamitin nyo kapag main kayo, nasa land bridge dapat siya. Yan. So, proceed tayo dito. Yung kaninang ginawa natin. Gawin natin tong 13. So, hindi ako pwede mag-set ng 24 kasi meron akong naka-set na bilan 24 sa aking multi-AP. So, same pa rin. Gawin natin 13. Then, yung default. Gawin natin 13. Yan. Yan. Okay, bago natin i-save, pakita ko muna sa inyo kung saan tayo connected. VLAN 22. Okay? So, yan. Save na natin. Medyo mahaba ng video natin, no? Kasi nagkaroon tayo ng misconfiguration. Yan, nag-apply na siya. So, once na nakapagpalit tayo, VLAN 13 na, tingnan na natin dito sa Wi-Fi. Yan. So, nakita nyo? VLAN 13 na. Sabihin, nakapagpalit na tayo ng VLAN ID. So, ganun lang access ng Luigi via Vendo and paano magpalit ng VLAN ID. So, sa next video, itatalakayin natin kung paano gumagana yung multi-VLAN. So, kung nakita nyo kanina, ito, may nakikita kayo dyan na VID 01 hanggang 08. Yan. VLAN 23 to VLAN 30. Naka-multi-AP yan. So, next video, tatalakayin natin yan para maintindihan nyo kung para saan yan. Okay? See you. Next, abang na lang kayo sa next video.